Huli na ako. Nakuha na ng mga balbalang bangkay. Ano ho? Nailibing na po namin si tatay kanina eh. Hindi ang tatay niyo ang nailibing niyo. Pinaglaruan kayo ng balbal. Story time. Tawagin nyo na lang akong Karding, taga isang liblib na barangay sa Bicol. Matagal na itong nangyari, nung high school pa ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang sinapit ng bangkay ng tatay ko. Namatay si tatay dahil sa sakit sa baga. At dahil kapos kami noon sa pera, sa bahay lang namin siya ibinurol. Alam nyo naman sa probinsya, kapag burol, kaugalian na yung may mga nagpupuyat, nagsusugal, at nagkakape sa labas. Pero iba yung bigat ng hangin nung huling gabi ng lamay. Tandang-tanda ko pa, sobrang lakas ng ulan noon at humahampas yung hangin sa mga puno ng saging sa likod ng bahay namin. Sabi ng lola ko, mag-ingat daw kami dahil amoy na amoy daw ang lansa ng patay pag ganitong panahon. Takaw pansin daw to sa mga aswang o balbal. Yung balbal, yun yung aswang na nagnanakaw ng bangkay at ginagawa nilang pagkain to. Umuo na lang kami sa sinabi ni lola. Pero mga 2:00 ng madaling araw, parang may kakaibang nangyari. Biglang tumahimik yung mga aso na kanina pa kahol ng kahol. Tapos kaming magkakapatid at pati si nanay, sabay-sabay kaming dinalaw ng matinding antok. Yung antok na parang pilit kang pinapikit. Hanggang hindi ko namalayan, nakatulog na pala kaming lahat na nakabantay sa kabaong ni tatay. Nagising na lang ako kinabukasan, araw na ng libing. Sobrang sakit ng ulo ko. Pagtingin ko sa kabaong, nandun pa naman si tatay. Nakapikit, maputla, suot yung paborito niyang barong. Habang si nanay naman ay umiiyak at niyakapan niya yung kabaong ni tatay bago tutuluyang isara para dalhin na sa sementeryo. Nailibing naman namin si tatay ng maayos. Akala namin, okay na, nakapag-move on na kami kahit papano. Pero kinagabihan matapos ang libing, may kumatok sa amin. Yung albularyo sa kabilang baryo, hingal na hingal siya. Huli na ako. Nakuha na ng mga balbalang bangkay. Ano ho? Nailibing na po namin si tatay kanina eh. Umiling lang yung albularyo at ang sabi niya, Hindi ang tatay niyo ang nailibing niyo. Pinaglaruan kayo ng balbal. Hindi kami naniwala nito sa kanya. Pero nagpumilit siya dahil sa takot at kuryosidad at sa utos na rin ng albularyo. Humingi kami ng permiso sa kapitan at sa pare na hukayin ulit ng puntod kinabukasan. Kahit sobrang labag sa loob ni nanay to, ginawa namin to para lang malaman ng totoo. Nang binuksan namin ang kabaong, halos himatayin si nanay. Wala na dun ang katawan ni tatay. Ang laman ng kabaong, isang malaking puno ng saging na kasing haba ng tao. Unti-unti na itong nalalantat nangingitim. Sabi ng albularyo sa amin, ginamitan daw kami ng hipnotismo ng balbal. Sa paningin daw kasi namin ng burol at libing, si tatay ang nakikita namin. Pero ang totoo, noong gabing nakatulog kaming lahat, ninakaw na pala nila ang bangkay ni tatay at pinalitan ng katawan ng saging. Yung iniyakan daw namin at yung binindisyonan ng pare ay isa lang palang piraso ng katawan ng saging. Hanggang ngayon, hindi na namin nahanap ang tunay na bangkay ng tatay ko. Ang sakit isipin na habang nagluluksa kami, pinagsasaluhan na pala siya ng mga aswang sa gubat. Kaya sa mga nagbuburol dyan sa probinsya, huwag kayong patulog-tulog. Bantayan nyo ang patay nyo dahil baka ang iniiyakan nyo ay ginagawa na palang hapunan ng iba.